Malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Parang napakatagal lang talaga ngayon. Dahil tao tayo, we are bound in space and time. Tayo ay kulong sa loob ng kalawakan at panahon. We are bound by space and time. Dahil tao lang tayo. Bukas, o mamaya, matutulog tayo after overnight. Normal na araw, magdamag tulog, gigising ng umaga, paulit-ulit na cycle. Hanggang tumanda ka. Hanggang kunin ka na ng mahal na Panginoon, hanggang magpahinga ka sa buhay mo. Ganun ang buhay ng tao. Pero ang Diyos, mga minamahal, nasa labas siya ng time and space. Bakit? Ano sabi ng Hebreo 13:8? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He is the Alpha and Omega, the first and the last. Alam niya ang simula at ang wakas. Kaya nandito tayo. Alam ng mahal na Panginoon yan. Alam ng Diyos kung anong mangyayari sa susunod na linggo. Sa susunod na taon, dekada, siglo. Mga minamahal. At siya lang ang nakakaalam kung kailan siya babalik. Kahit ang mga anghel sa langit, hindi nila alam. Mga minamahal. Tanging mahal na Panginoong Jesus lang ang nakakaalam ng kanyang pagbabalik. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat naka-record, lahat nakatala. Walang takas, 24/7. Magmula nung baguhin yung calendar, kasi ang calendar natin noon, Julian calendar. Hindi ko lang alam kung tama ako. Tapos ginawang Gregorian calendar, yung ginagamit natin ngayon, kaya meron tayong leap year kada 4 na taon. Sino yung Gregorian calendar? Sino yung author nun? Si Pope Gregory VIII. Siya ang gumawa ng ginagamit natin kalendaryo ngayon. So, noong unang panahon pa lang, gano'n na sila mag-control. Isipin nyo, kahit kalendaryo, kahit panahon, na-control nila. Pero hindi nila makokontrol ang araw at buhay ng kamatayan. Araw ng buhay at kamatayan, mga minamahal. Hallelujah. Nakasulat doon lahat ng nangyayari, lahat ng ating ginagawa. Binasa natin kanina, awit 119:89. At ito naman, Revelation 20, verse 12. Sabi dito, nakita, sino nagsasalita sa Revelation? Si John. John the Beloved. Siya na lang yung apostol na natira sa 12 dun sa 12. Isipin nyo lahat, mula kay Peter hanggang sa mga iba pang apostol, lahat sila pinahirapan, pinatay. Meron pang binalatan ng buhay, mga minamahal. Anong parusa kay John? Tinapon siya sa kumukulong langis. Pero yung langis ng tao ay hindi umbra sa paglangis ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Siya ay pinakuluan sa kumukulong langis. Nagulat yung mga Roman soldiers. Hindi na mamatay ang propeta. Anong ginawa nila? Hinango nila. Pinatapon sa isla ng Patmos. At anong sabi niya dito sa Revelation 20? Kaya sinasabi ko sa inyo, paano nyo maintindihan ang Revelation? Kung wala Genesis to Malakay, Matthew hanggang kay Jude, wala man lang kayo nabasa. Wala man lang kayong memory verse na sinulat. Paano nyo maintindihan yung mga revelation na mangyayari? Hallelujah. Ano sabi dito? Nakita niya mga patay. Malalaki, maliliit, nakatayo sa harapan ng luklukan, white throne judgment. Nabuksan ang mga aklat. Yan. Una, nabuksan ang mga aklat. Pangalawa, nabuksan ang ibang aklat. So napakaraming aklat. Na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Lahat ng ginagawa natin naka-record. Hallelujah. 119:89 ng mga awit at Revelation 20:12. Kaya ano nga hanapin natin? Bakit tayo mababalisa kung wala tayong kakainin, kung wala tayong pera, wala tayong panggastos? Ang Diyos natin ang may-ari ng lahat. Ano lang gagawin natin? Mga minamahal, magtiwala at magtapat sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Kaya pala, ganun na lang yung pag-warning ni Apostol Pablo tungkol sa salapi. Sabi niya, for the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Tapos enumerate niya lahat.
Lahat ng kasamaan ng tao, andun yung magagalitin, mainitin ang ulo, maibigin sa salapi. Kaya pala ang tao, matagal lang dineclare ni Pablo na ang tao mainitin ang ulo kapag walang pera. Hallelujah. Napakahirap talaga, mga minamahal. Pero sabi ng mahal na Panginoon, hallelujah, God will supply all your needs according to His riches and glory. According to His riches in glory. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Ayon sa kanyang yaman at kaluwalhatian. Hindi kanya bibigyan ng yaman, hindi kanya bibigyan ng bahay, sasakyan, kung hindi siya maluluwalhati. According to His riches and glory. Ayon sa kanyang yaman at kaluwalhatian. Baka pag nanalo ka sa loto, makalimutan mo nang maglingkod sa Diyos. Marami nga nag-abroad dito, nakalimutan na kagad yung kanilang mga pangako. Paano pa pag pinagpala na? Maminamahal, yan ang sinasabi ng Apostol Pablo na God will provide all your needs according to His riches and glory. Bibigyan ka lang ng pagpapala ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang yaman at kaluwalhatian. Lahat tayo magsabi na Amen. Ang sabi dito, maminamahal, na noon pa lang meron ng Book of Life. Noon pa lang nakasulat na yung pangalan natin. Creation pa lang. Bakit? In the beginning was the Word, and the Word was God. Nang pasimula ay salita. Anong salita? Salita ang mahal na Panginoon mismo, ang Diyos mismo, ang verbo. Palakpan naman natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng salitang Grego, ang verbo ay galing sa salitang logos. O yan, logo, andyan. Andyan ang pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. Logos, salita, verbo. Sabi ng King James. Kaya pala sabi ng isang scientist, kapag ang buong kalawakan daw ay pinagsama-sama mo, magiging salita lahat. Hindi nila alam ang Biblia, pero matagal nang sinulat na sa pasimula ay salita, at ang salita ay ang Diyos mismo. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya pahalagahan natin ang salita ng mahal na Panginoon. Itong mga sinasabi ko sa inyo, hindi kwento. Hindi chismis, hindi istorya, hindi walang kwentang bagay. Kaya pahalagan nyo salita ng Diyos sa inyong napapakinggan. Mga minamahal. Hallelujah. Ano sabi dito? Kaya lahat ng pangalan ay may meaning, may kahulugan. Ang meaning ng pangalan ni Moises, iniligtas sa tubig. Ang meaning ng pangalan ni Jacob, mandaraya, dahil dinaya niya ang kanyang tatay. Kaya ang ginawa ng mahal na Panginoon, binasbasan siya. Dating Jacob, sabi, babasbasan kita ngayon, gagawin na kitang Israel. Dahil ikaw ay magiging malaking bansa. Tayo, ano kaya mga meaning ng mga pangalan natin? Yung mga tao ngayon, kung ano-ano na lang pinagpapapangalan sa mga anak nila. Meron pa ako nakita nung quarantine, ang pinangalan nila, COVID Bryant. Napakagaling na magulang. Kawawa yung anak. Lahat ay may meaning. Wala naman sigurong magulang dito, ipapangalan mo sa anak mo, Judas, Barabas, Estas. Hindi naman siguro. Hallelujah. Kaya pag magpapangalan tayo, galing Biblia, napakagandang pangalan. Hallelujah. Sabi dito, mga minamahal, hindi nila maintindihan yung pangalan nila. Dahil ang nakasulat doon ay yung bagong pangalan. Bago nga lahat eh. Lahat doon ay bago, mga minamahal. Hallelujah. Ano nakasulat sa sinabi ng mahal na Panginoon sa Lucas 19:20? Mga minamahal, huwag kayong matuwa na ang inyong mga karamdaman pinagaling. Nakapagpalayas kayo ng demonyo. Sabi ng mahal na Panginoon, maliit na bagay lang yan. Matuwa kayo't magalak ang inyong mga pangalan na nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Hallelujah. Sabi dito, mga minamahal,